Hey guys, good afternoon. So ngayon sa mga nagtatanong, ituturo ko po kung paano mag-deposit at mag-withdraw from FSCX to Binance and to our GCash account. Alright, start po natin kung paano po mag-deposit from GCash to Binance. So dito sa page na to, make sure nakalagin kayo sa Binance account nyo. Then, hanapin nyo lang itong trade, then yung P2P. Pag di nyo makita tong trade, pwede po kayo mag-hover dito sa search. Lalabas po yung P2P dyan. Ito. Click po natin yung P2P. Sa P2P part, make sure nasa buy. Ito, buy. And then, USDT yung coin. Then sa amount, change po natin siya sa PHP. And then, all payments, lagi po tayong nasa GCash or bahala po kayo kung anong option na pinakamadali sa inyo. Yan, marami po yan. Pero ako po ay GCash. So ngayon, ito po yung seller. Ito yung amount ng benta. Ito naman yung limit or available. Ang ibig sabihin lang po nito, 20,000 pesos. So, kung bibili kayo ng less than 20,000, hindi kayo i-allow. Kailangan 20,000 pataas lang. And then, maximum is 66,587. So, ngayon, hanap po tayo nung affordable. This one, 1,000. Hanap pa tayo ng mas mababa. At wala tayong pera. 5,000, 10,000. Ito, meron, 500. So, minimum niya 500, pinakamalaki 17,559. Bentahan niya ay 57.34. So, ito. Buy tayo. Click niyo lang yung buy USDT. Ito. Click natin yan. Lalabas tong part na to. Lalagay nyo lang yung amount. Make sure above minimum 500. Ito yung exchange rate and then click buy USDT. Now, after nyan, lalabas tong page na to. Confirm lang natin 500. Ito yung price. Ito yung ma-receive natin. Now, number 2, make payment. Copy lang natin ang mobile number niya sa ating GCash app. Then make 500 pesos payment. Pagkatapos po nating mabayaran, ito na po yung third step, transfer, notify to seller. Click nyo lang yan. Now, since nagawa ko na siya, hindi ko na i-click yan. Cancel ko muna yung order. Cancel natin. Tapos, lalabas dapat dito yan sa order sa taas. Ito. Pag-click nyo ng order, ito na yung mga status. So, ito po yung ginawa ko kanina. Yan. 500, ito yung rate completed. So, pag completed na po siya, dapat lalabas na siya sa ating account. So, paano po natin ma-check? Sa taas, click lang po natin yung wallet. Then, fiat and spot, right? So, 8.70 something na USDT. Bakit walang lumalabas na na USDT? Click lang po natin yung overview dito sa taas. Overview. Ayun, no? Meron daw 8.70. Nasaan siya? Nasa funding. So, paano natin yan gagamitin? Make sure, guys, lahat ng pera nasa spot. So, 0 yung spot natin. Funding is 8.70. Madali lang po yan. Taas po tayo dito. Click lang natin ang transfer. Then, pag-click ng transfer, palitan natin ito ng funding. Funding to fiat. So, pagpalitin lang natin ang pwesto. Yan. So, funding ang sa taas kasi lilipat natin sa fiat and spot. Now, sa coins, search natin, USDT, lalabas na siya. Yan, 8.70. Click max, lalabas na yan. And then, click confirm. Pag na-click nyo na yan, pagbalik nyo sa fiat and spot, ayan na, lumabas na siya. Now, ta-transfer na natin to sa ating FSCX, right? So, paano natin gagawin yun? Sa taas ulit, kita nyo yung withdraw dito. Click natin yung withdraw. Okay. Now, sa part na to, pag nakita nyo na ba't parang iba yung currency, ba't parang euro, ba't parang hindi siya crypto? Kasi nasa fiat siya. So, pwede tayong click nyo lang tong part na to, guys. Withdraw crypto. Yan. Yan. So, magiging coins na siya. Alright? So, click natin yan. Ulit.
Sa coins, click natin yung coins, palitan natin ng USDT. Ayan. Tapos, nanghihingi ng address. So, pag sa address part, babalik po tayo sa ating FSCX account. Click natin itong FSCX. And then, sa baba, click yung home. And then, tayo ay magde-deposit, di ba? So, click natin yung deposit. Make sure lang USDT TRC20. Alright, pag na-check nyo na yan, click lang natin tong deposit address. Ayan o, copied. Then, balik po tayo sa withdraw. Paste natin yan dito. Then, network, paulit-ulit tayo, pero importante to, kundi mawawala ang pera natin. So, make sure it's TRC20. Natawag din siyang TRX or Tron. Click lang natin yan. And then, yung amount. Since minimum 10, hindi po siya ma-accept kasi 8.70 lang yung USDT natin. Pero let's say nalagay po natin siya, click lang natin yung withdraw. So sometimes mabilis lang, within 5 minutes, sometimes 10, 20, pinakamatagal experience ko 30 minutes. So paano natin ma-check na pumasok na? Sa Binance, nag-i-email po sila sa atin. So check nyo lang yung email nyo kung transferred na. Then pag sabing transferred, balik lang kayo sa FSCX. Balik sa main page. Click nyo lang yung mine, tapos order. Dapat lalabas nyo yung order dito. Yan, kunyari yan, deposit 200. Dapat lalabas yan. Sinabi niya completed, papasok na po yan sa ating asset. So, asset, balik kayo dito. Click nyo lang yung asset center, that papasok yan doon. Asset center. Then, dito sa trade account. Dito pala sa order, nasa ordinary siya, papasok na dito 200. Click transfer nyo lang para mapalagay po sa trade account natin. Okay? Pag nalagay na sa trade account, pagbalik nyo sa trade option natin, dapat nandito na yung pinaka-balance nyo. Alright? So, paano naman po mag-withdraw? Paano daw mag-withdraw? So, babalik na rin lang natin yung process, guys. Punta ulit kayo ng mine, asset center. Kung magkano yung withdraw nyo, click nyo lang itong trade account, click transfer, lagay nyo lang yung amount na withdraw nyo. Dapat malagay siya sa ordinary. Once na nasa ordinary na siya, click OK. Then, balik tayo sa main page, withdraw. Coins, network is TRC20. Confirm. Yung address, saan natin kukunin itong address? Balik po tayo sa ating Binance. Binance. Wallet sa taas, fiat and spot ulit. Then, make sure you search for USDT. Then, meron na siyang deposit dyan. No? Deposit. Click on deposit. Double check USDT coin. Network, again, TRC20. Ito na yung deposit address daw. So, copy lang natin yan. Then, balik sa FSCX. Paste po dito. Then, lagay lang natin yung amount. Pagkalagay ng amount, sample tayo ng amount. Sige, maglagay tayo ng amount. Lagay tayo ng 20. Home, withdraw, double check ulit, dapat to ay TRC20, confirm, yung address, and then, yan. Then, click lang natin ang withdraw. Paglabas ng withdraw, ito na yung verification, guys. Etong fund password, ito yung sinet nyo. So, dapat nakaset na kayo nito. Lalagay mo na yung password mo. Ayan, password. Ayan. Then, etong verification code, ito yung magsasend sa'yo ng SMS or sasend sa'yo ng text. Text or email. Since phone number sa akin, so magsasend sa akin ng SMS verification code. Pero kung email lang sinet nyo, dapat magsasend sa'yo sa email nyo. Lalagay nyo dito. Pag na-receive nyo, lagay nyo lang yung code, kung ano man. Code. And then click confirm. Pag click confirm nyo, lalabas lang yan. Withdrawal has been completed. Has been talaga siya.
Pero cancel natin yan. Then, pagkatapos na yan, same process, check nyo lang sa Binance nyo, mga few minutes. So, dapat, pag ni-refresh nyo to, nasa ilalim siya, na completed. Then, pagbalik po natin ulit ng wallet, fiat and spot, lalabas na po yung amount na withdraw natin as USDT Tether. Dito, madalagdagan na po siya. Okay? Now, paano po natin lalagay sa ating GCash? Let's say, gusto nyong ibalik sa GCash yung pera, 200. Right? Balik po ulit tayo sa trade, P2P. Sa part na to, instead na buy, sell naman po ang hinahanap natin. Sell, verify natin USDT, PHP, all payment, GCash, or kung anong option gusto nyo. Ganun lang din. Determine natin yung minimum. So, kung ito ay 100 USDT, pwede po yan. Pero 200 ang hinahanap natin. So, hanapin din natin yung minimum niya. Matataas ang minimum. So, dito. Pasok po tayo dito. Sell. Lalagay lang natin yung 200. Yan. Since wala po tayong 200 something sa account, magsasabi po siya na insufficient fund. Pero, pag meron po yan, click nyo lang yan, then sell USDT. Same process. Ang pagkakaiba lang, iintayin po natin si seller na magbayad muna sa GCash. Marireceive nyo muna sa GCash nyo, then pag na-receive nyo, saka nyo lang i-click yung part na confirm para ma-transfer na yung pera sa kanya. So remember, nung tayo po yung bumibili, tayo yung nag-transfer ng pera, then after pagka-transfer, saka natin i-notify si seller. Dito naman, kabaliktaran, pag na-transfer niya na, ma-receive sa GCash natin, saka lang tayo mag-click ng confirm para ma-send sa kanila yung bayad. So, ma-check nyo na sa GCash nyo. That's it. Cancel natin yan. So, kung may tanong kayo, tanungin nyo po yung mga nag-refer sa inyo. Alright? Thanks, guys.